So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video naman is tatalakayin natin or i-review natin ngayong year-end ang isa sa super budget meal na smartphone ngayong 2025, which is the Poco C71. Lalo na payday sale. Ito na ba ang perfect na smartphone para sa'yo? Tara, check natin. So ayan, for today's video, another year-end review na naman tayo. And this time, itatake naman natin is yung napaka-affordable na Poco C71. So nakakatuwa kasi mga ka-J-Vlog, itong smartphone na to ay pwede nyo makuha ng 2 to 4,000 pesos lang. And of course, when it comes to specifications nitong smartphone na to is very reasonable din naman. And syempre, ngayong December, marami sa atin nakakuha na ng bonus, marami naghanap ng smartphone. Ito na siguro ang perfect time bumili ng smartphone mga idol kasi yun nga, napakamura lang. At syempre, iba naghanap ng pang raffle, ganyan. Ito na ang perfect na smartphone na pwedeng ma-recommend para sa inyo, ang Poco C71. Very affordable smartphone, under 3,000 pesos pwede nyo siya ma-avail. Pero when it comes sa SRP neto is ano siya, malayo compare sa sale price na dito sa online. Again, ni-recommend ko yung online dito sa ating View Products. Pag clinic nyo tong View Products natin, mura at bagsak presyo lang dyan ng Poco C71. Usually yun nga, pwede nyo siya makuha ng around 3,000 pesos. So yung pinakamurang variant is yung 64 gigabytes. Yes, 3GB 64, which is mayroon siyang presyo na 3,100 pesos. And meron tayong 4GB 128. Aba, napakamura rin mga idol, nasa 3,800 pesos. Yan po yung presyo niya sa online. Ang SRP niyan usually nasa 4 to 5,000 pesos. Pero ito magandang balita, di ba? 3.8 and 3.1 siya. Pag clinic nyo tong product link natin dito, makukuha nyo pa siya ng mas mababa. So yung 3.1 ng Poco C71, pwede nyo itong makuha ng 2,000 plus. Kasi meron pong additional voucher na naghihintay sa inyo upon checkout dito sa ating video. So, hindi lang sa shop kayo makakamura, makaka-discount pa kayo dahil nanood kayo dito sa ating video at clinic nyo yung product link natin. Matik po magge-generate yung voucher na yan upon checkout. Kaya grab nyo na yung chance yung makuha ng sobrang mura lang itong Poco C71. Nga available siya sa 3GB 64 at 4GB 128. Nagkatanong, Lods, ano ba? Sa tingin mo ba yung ganyang storage is pwede pa ba going 2026? Again mga ka-J-Vlog, tulad na sinasabi ko sa mga ibang video ko, pag bumibili kayo ng smartphone, always manage your expectation kung magkano nyo lang siya nabili. So yung Poco C71, syempre for a price na 2 to 3,000 pesos, aba napakasulit na po niyan. 3GB 64GB of internal storage na yung offer niyan. And for me, sa 64GB, kumbaga piling consumer lang ang pwede dyan. Hindi siya pwede sa mga multimedia na parating heavy gamer, ganyan, or yung mga naglalaro parate. Kasi mababa na talagang 64GB. Ang magandang i-reco sa inyo is yung 4GB 128. Again, yung 4GB 128 nito is 3.8 lang sa online. Pag binapply nyo pa yung voucher natin, there's a possibility na pwede nyo makuha lang ng 3.4, 3.5, ganun. Napakamura po mga idol. 120GB. So I suggest, kung few hundred of pesos naman po ang idadagdag nyo, go for the 128GB of internal storage ng Poco C71. Pero kung talagang tight budget at pang raffle lang naman or ireregalo lang naman, 64GB is enough. I think 64GB is perfect for a secondary smartphone as a navigating tool. Pwedeng pang work. Kumbaga kasi ang Poco C71 naman is expandable ang storage via micro SD card. So for example, pag nagtitake kayo ng mga photos, ng mga videos, pwede nyo naman ilagay yan sa inyong SD card or sa inyong mga memory card, yung mga other files and photos and videos. Pero again mga ka-J-Vlog, when it comes sa mga ibang aspect like gaming, I suggest go for the 120GB. At mas better na yun and mas better nang gamitin yung going 2026. And for me, to be honest, when it comes sa RAM, ang pinaka-best minimum na pwede na talaga natin makuha or magamit is 4GB of RAM. So again, kung 2,000 plus nyo lang nakuha to na 3GB 64,
sulit na yan. Wag na, for me, hindi na ako magrereklamo sa ganyang presyo ng smartphone na to. Dati nga, nag-o-offer ng ganito, 2 gig 32, and I think meron pang isang brand na nag-o-offer pa rin ng ganyan for a price tag na 2.7. Mas sulit na po ito mo offer ng Poco C71. Ang maganda pa sa smartphone na to is when it comes sa display, napakalaki. And I think yung mga iba naman talaga mga budget smartphone, palakihan sila ng display. And ito si Poco C71 ay merong 6.88 inches HD plus 720p resolution with ito pa 120Hz screen refresh rate. For the needs of brightness, it's siya, nasa average level, not too bright, not too low lang. So nasa gitna lang siya. And ang maganda doon, biruin mo, 2 to 3,000 pesos, naka 120Hz screen refresh rate. Napakasulit po niyan. Based on my observation while using the Poco C71, yung 120Hz is not always na naka 120Hz sa smartphone. Meron lang mga instance or scenario na pwede nyo lang magamit ang 120Hz screen refresh rate. So magandang i-clear yan na hindi po naka always on ang 120Hz screen refresh rate ng Poco C71. So, syempre, ito, parati ko na to kino-comment sa every video ko sa smartphone na to is yung the notch display. For me, yun nga, the notch display is, for its price, hindi na ako magrereklamo. Sulit din naman yung ma-offer na ibang specs ng display na itong smartphone na to. Sa operating system, medyo weird kasi it's not HyperOS. And nakita ko, sinearch ko siya na parang nasa MIUI siya and nakalagay doon is Go Edition. So, yes, it's Android 15. Pero hindi siya naka-HyperOS at sinasabing Go Edition itong si Poco C71. I don't know why kung bakit ino-offer nila ng ganong software itong smartphone na to. Pero yung chipset niya is okay naman at hindi naman po mabagal. Kasi usually ang Android Go is nakadesign niya sa mga low-powered chipset. Pero dito sa Poco C71, yung chipset nito is not low-powered for a budget segment. It can handle Genshin pa nga pero sa pinakamababang settings. Nakakalaro tayo pero hindi po smooth. So iba yung terminology na playable sa incomplete na hindi siya playable. For me kasi playable siya once na nakakapaglaro naman tayo, hindi siya nagfo-force close. Yung hindi kasi playable mga idol, yung talagang naglalag or frame drop talaga. Galaw mo pa lang tumatalon na, hindi ka talaga maka-battle ganun. Hindi po mga playable yun or nagfo-force close yung application. Dito naman sa Poco C71, when it comes sa MOBA games, okay siya i-recommend mga idol kasi ang laki ng display niya, the processor is good for its price, hindi siya mabagal, and hindi naman din, kumbaga when it comes sa day-to-day tasks or casual things, scrolling social media, nanonood, okay naman or very convenient naman din gamitin itong Poco C71. Hindi naman siya mabagal when it comes sa mga opening ng mga application. All goods naman siya. Camera-wise, dito lang ako na-disappoint, to be honest. Real talk lang tayo dito. The main camera is 32 megapixel pero hindi siya feel na 32 megapixel. Mas better pa yung 8 megapixel ng Oppo A3X and Oppo A5X compared dito sa 32 megapixel na ma-offer ng Poco C71. And later part ng ating video, magpapakita ko ng mga photo samples niyan and medyo na-disappoint lang ako sa camera quality niya, even the front-facing camera. Sinabi nga dito is 32 megapixel pero in reality po, hindi po siya quality ng isang 32 megapixel camera. Ito po yung nagpapatunay na hindi po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel pagdating sa camera quality or sa photo quality ng isang smartphone. So, yon. Medyo disappointing lang. Pero for its price na 2 to 3,000 pesos, expect nyo na yan. Ganyan ang quality talaga. For the battery, yes, since nalalabas to ng mga mid-2025, 5,200 mAh battery capacity is huge advantage nung time na yan. At bihira rin naglalabas ng 6K noon. Pero ngayon, pataasan na talaga ng battery, 6K, 6.5, 7K. So, going 2026, Matic, yan na ang mga standard na battery natin, 6K to 7K mAh battery capacity. And medyo lumiliit na ang 5,000 mAh battery capacity sa mga ibang consumers. Pero for me, specs-wise, battery-wise, 5,200 mAh battery capacity is all goods pa yan mga idol. Kaya no worries, matagal din naman malobat ang Poco C71 and support niya ang 15 watts fast charging rate. So for its price again, 15 watts fast charging rate is suitable naman. Pero kung oras ang ititingin nyo, siguro mga 1 hour to 2 hours mafu-full charge na itong Poco C71 using the 15 watt fast charging rate. Again mga ka-J-Vlog, when it comes sa design and aesthetic, ang Poco C71 is very simple lang. For me, mas better yung sister phone niya,
which is a Xiaomi Redmi A5. The Redmi A5 and the Poco C71 is very identical when it comes to specifications kasi sister company naman ng Poco and Xiaomi. Kaya kung makikita nyo pareho sila ng operating system. And yon, kung baga sa design, kung i-rate ko ang Poco C71, for me, my score is 5 out of 10. And mas okay ang design ng Xiaomi Redmi A5 para sa akin. Yun lang naman. So again mga ka-J-Vlog, kung naghahanap kayo ng sobrang murang smartphone na gagamitin nyo for work, no, iregalo nyo sa anak nyo as their first smartphone, pwede mga idol, pang raffle, pang regalo, pag giveaway. Ito magandang i-recommend sa inyo ang Poco C71. Paniguradong may enjoy din ng consumer gamitin itong smartphone na to dahil grabe ang presyo, napakamura, pero reasonable din naman ang specification na ma-offer niya. Note for its price, hindi naman pumabagal itong smartphone na to. So kung interested kayo again sa Poco C71, nandito lang yan sa ating view products. I-click nyo lang itong view products natin. Mura at bagsak presyo lang itong smartphone na to. And ito nga, marami pa rin nagiging skeptical sa online. I don't know why. Ako, 5 taon na po ako since pandemic. Nag-order na ako sa online. Medyo crucial pa nung pandemic, di ba? At mas kumbaga nakaka-paranoid. Pero ngayon, nagpo-provide na ako ng mga official links, and no worries, yung link po na nandiyan sa ating video is official store po yan ni Xiaomi or ni Poco na kumbaga sa mismong brand kayo bibili. At ang magandang balita kasi for me, napakalaking tulong po sa inyo when it comes pagbibili kayo sa link natin dahil ang laki po na makukuha yung discount na pwede nyo pang magamit yung madi-discount nyo sa ibang bagay. So again mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng isang napakamurang smartphone ngayong year-end 2025.